Basta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Salmong tugunan. Is it cheating kung nanonood ako ng porn kapag nagsasarili kahit ayaw ng boyfriend ko pero kailangan ko? Ba't kailangan niya? Philip, ikaw makakasagot nun. Bakit niya kailangan to? Back to you. Yan yung fourth letter. Ha? Sabi mo kung ano yung username. Username talaga, no? Oo. Oo. Username, sorry. Letter sender's name. Kaya ko to napili kasi yung pangalan ng sender ay Aris na mabait. So, sinungaling. So, meron bang ganon? Okay, ang ating guest, nakailan ka na dito? Pangatlo? 65 na yan si Rodina. Ang dami na ni Rodina. Wait, ano pa lang? Pangatlo? Ha? Fourth. Yung iba ay para sa drag din. Pero ngayon, nagbabalik si Rodina para sa pelikula. Pelikula niya. Finally! After ilang years? 7? After 7 years. 77 years. After 77 years. Dahil yung last ay Mamu. Correct, last pa. Last ay Mamu, 2018. 18. So ngayon, ginawa na niya finally ang kanyang second film. Third na nga actually. Pero syempre hindi considered yun kasi hindi naman Hindi nirelease. siya nalabas. Oo, Baka Alin? yung winter. Ano yung second second film, yung dapat? kay Albi. Oo, yun. Ano pangalan nun? Yung Got to Believe It. Got to believe it. Pero, Ay, dapat nagmamic na ba? Oo, Oo. nga, dapat Sana. nagmamic na. Para okay. namang hindi director kung si Rodina. yung dalawang guest natin, debut. Hindi, yung isa, second time na daw niya. Four with Maris. 2020. Mag-mic ka rin, T. 2022? I think. Hindi. Ay, Hindi, last year lang ata yun. or 2 years ago. Oh, 2 years ago. 2 years ago. yeah. Matagal na yun, yung ano. Promo Ito na din. lang live. Yes, promo ng pelikula ni Quark. Yes. Ayan, Marupok Marupok. AF. A+, AF. Yes. Kung ano man doon. AF or A+, marupok ka. Yes. Pero yung isa nating guest, debut niya today. Yes. Sa Walang Kwentang Podcast. At sa cafe. At And sa you guys are popping my podcast cherry. It's my first ever podcast. Can you translate? Kaya dito ako bubuo. Thank you so much. First time niya. May market talaga tayo sa mga alta, sa mga, Posh, oo, diba? posh, Actually, yung rocker, yung next recording natin ay sa Wildflower sa power plant. Yes. Tsaka bawal mag-Tagalog. Yes. Yeah. So, we will try today. Yes. So, ang dami natin dito. 45,000 actually, 45,000. Huwag magtulakan sa Zoom. 202,000. So, Ang dami nanood, mga 290,000. Roughly, yes. So, kaya na nila nga po ng Sinisilip Film Festival. Correct. Sino ang first time sa live recording? First time sa live recording, first time din sa Basta. Sino? Ako. Bakit ngayon lang? Yeah. Pero perfect kasi for the first time, today ang first day na magsaserve tayo ng alcohol. Yes! Nakuha na natin ang liquor permit. So finally, pwede nang bumili ng beer, pwede nang lagyan ng Gusto mo ba? shot ng vodka or May shot. gin ang mga refreshing drinks. So ito, yung mga Oh, pwede so nang si lagyan ng Tony vodka. daw magpapa-add shot. Ako din. 5 shot. Charing. Pati si EJ. Shot. Okay. So today, bago natin basahin yung letter, i-promote nyo na muna para alam nila kung tungkol saan yung episode natin. At saka ano tong bagong film festival? Yes. Go direct. Mag-mic ka. So, may pelikula kami. Ang title ay Dream Boy. Parte siya ng kauna-unahang erotic film festival sa Pilipinas. Wow. Ang selling point daw niya ang pinakamapangahas. So, formerly, VMX Festival siya. Pero ngayon, it's... Viva Max. Oo, Viva Max Festival. Ngayon, it's Sinesilip. Tapos yung festival director is yung, for the longest time, siya yung festival director ng Cinema One Originals, Yes. diba? Si Kung saan ka debut, Debut oo. film. At ang
Lilia Contapay Yes, also. exactly. At ang Tadhana, Oo. di ba? Oh. Mga ano yan, Taxinuman Originals. Yes. Wow. Grateful to be back. Wow, grateful to be back sa pagpepelikula. Ang pelikulang Dream Boy ay, siguro para pasimplihin na lang namin, kitang-kita nyo naman, di ba? Tungkol sa pagiging masarap. Charing hindi. Yung Dream Boy ay tungkol sa ano. Ang idea ay makapture yung kaseksihan in different, magkakaiba kami ng atake. So si Dream Boy, ang genre niya siguro I would say glam body horror. Wow! Talaga? Technically, Okay, charing. okay. Pero ang kwento niya, yung Dream Boy ay tungkol sa character ni EJ in this world kung saan ang mga alter ay isang pop star na you order a CD to parang you consume them in different So pwedeng binibili mo yung gamit niyang brief, binibili mo ano. Sa amats ng character ni EJ, binibili niya yung audio. So yun lang ang amats niya. Kasi ang struggle niya sa buhay ay naghihingalo na yung niya. Which is very reflective of the reality of so many trans people. So in this film, it aims to explore the conditions that, yung real life conditions ng mga trans na nagko-contribute doon sa kawalan niya ng libog instead of blaming it in the hormones, which is the textbook, diba? Parang ang press release, kasi nagko-hormones na ako, kaya wala nang But in this film, we hope to explore it while threading the tension between danger and pleasure. Kasi as a trans woman, dama ko na or danas ko yung pag-thread ng pleasure doon sa danger na may chances na yung booking mo tonight, lalaslasin na lang yung leeg mo or bigla ka na lang imamaleta. So, yun yung horror part to it. And et cetera. Wow. Basta parang ganun yung konsepto ni Dream Boy while nagmumukhang masarap lang. Parang ganun. So, parang parang ipapakita namin sa inyo sana kung paano nasusurvive ng mga trana ang magpantasya sa mga masasarap na bagay habang thread yung mga ma-harsh naming realities. So, ang alter dito ay si Tony. Oo, siya si Dream Boy. Okay. Ganon. Pero, marami sila. Basta ganon. Si Dream Boy ay universe siya ng mga lalaki na pinoproject nyo. So, ma-explain naman yun ng pelikula. Pero in general, si Dream Boy ay projection ng iyong fantasy. So, he could be, in this world, si Tony Labrusca yun. Charing. Ayun. Okay, sige. Ang haba naman ng explanation mo, ma. Kasi Ano pa nagtanong yan? ka. Takot pa yan magkwento, te. Oo, ayaw Oo, mo takot. magkwento kanina. Hindi, kasi kinukwento ko na dito, just in case. So, yung Santa Angge episodes namin, para sa mga first time, may mga letter sender na meron silang problema about sex. So, idinudulog natin siya kay Santa Angge. So, meron tayong 2 letters for today. Lahat sila nun- tungkol sa Yes. Maligay ba tanongin? Okay, sige, game. Ako si Tonet at ako sobrang excited ako sa second film talaga ni Rodina. Kasi matagal na niya tong kinukwento. Tapos, yun nga, parang ang dami laging hurdles, no? Totoo. Tapos ang dami niya laging ideas. Ang dami niya script na pinapadala. Hindi mo alam kung ano una mabasahin mo. Hindi ko nga ito nabasa, oo. Pero yun, sobrang excited ako, especially dun nung nakita ko yung teaser na ilalabas natin now. Putang ina mo, nagre-record ako eh. Nagre-record ako eh. Pero iba yung visuals na ewan ko kung anong niya dito. Amats niya dito. Yung bakit mga ganun pag-atas ni Tony doon Yeah. sa... Oh my God. Charing. Pero yun, ako si Tonet. O, pwede ka na papakilala mo na tayo. Okay. Ako naman si JP at manood kayo yung Dream Boy. Ay, kailan ang festival? October 22 to 28 in select Ayala Mall Cinemas. Oh, select. Alright. Ang mga guest naman natin. Mag-guess natin. Go. Ikaw na muna, Rodina.
Ako si Redina na naniniwalang... Ay. Ay, may kasabihan ba dapat? Meron Di ba siyang diba? kasabihang ni Reddy. Nag-ready siya. Ay, wala ma. pala akong kasabihan. Wala pala dapat. Wala akong naisip eh. Go! Sabihin ko lang manood kayong Dream Boy, yes. Sabihin mo na. Nakakainit ako, arte yung mo. saan ka naniniwala? Naniniwala ako sa kasabihang ang malayang pagpepelikula ay... Sorry. Nag-intay kami saktang kita. Dami ko na mga away nito. Wala, sige, yun na lang. Mamaya ko na. Mamaya ko Sige, sabihin. mamaya. Mga away na naman siya. Away na naman to si ate. Go! Go. Ako si EJ and I'm so happy na may mga taong sumusuporta sa ginawa namin. Direct. Salamat. Kaya ginawa ko to para sa inyo. Wag mo sila Ito, may ko niya, no? Ayaw nga! Ayaw mo. Lovely! Ay, taray! Walang Hindi, kasi- burahan, ha? Very important kasi yung nails sa pelikula. Ay, talaga? Male artist kasi talaga si EJ. So dito sinukis ko, amaze ako paano siya magkuko. Ang tagal nga lang. Sorry. Kasi sa totoong buhay, nail artist ka, EJ. Yes. Yan isa sa mga amats niya. Bukod sa pag-aalaga ng mga totoong uod. buhay? Oo, Mia. Bukod sa pag-aalaga ng mga uod. Uod yun, di ba? Inaalagaan mo. Ano Ay, yun? hindi, may bumisita lang na butterfly nangitlog sa plants ko. Inalagaan niya, Mi. Sa bahay niya. Oo. Hindi, mahilig lang ako sa Amat nature, siya. guys. Baliw. Yes. Caterpillar yun, di yun uod. Caterpillar yun. So, Uod Nag-i-butterfly yun. siya. Magkano ang nail art sa'yo, ma? Kasi yung sa akin, sobrang Ayan, mahal yan eh. yung may dala siya, oh. Yung mga ginamit niya sa pelikula. Sigaw ka na ng Manny Pedi. Follow niyo Virtud Nails. Yung Virtude pangalan ng ano underscore niya. nails. Wala lang. Amats ko lang siya for my therapy. Ang Yeah. galing. Akala ko sa pelikula. Hindi, kaya ako siya ginawang parte ng pelikula kasi Ganun talaga siya. Oo, hindi ganun siya. Parang gusto kong i-showcase kasi sabi ko, naku, bira yung mga artistang ganyang kagaling kamay. Kasi si EJ talaga, marami siyang ginawa. Kahit sa Jagden, siya yung nag-sketch ng mga gowns ng mga bakla no season 1. Oo, totoo. Diba, marami siyang magaling ang kamay niya. I-explore natin yan mamaya, kung totoo. Okay lang. Malalaman niyo sa Go. pelikula, magaling talaga yung kamay niya. Makikita niyo. Hello po sa inyong lahat. Ako si Tony Labrusca. I played Dream Boy and naniniwala ako na, ganun ba? Yes, Okay. ganun. Naniniwala ako na lahat ng tao ay dapat i-express nila yung kalibutan nila. Express yung kalibutan. Iboboto ko yan as party list. Yes. Kalibang ko party yan. list. Kakalabanin na talaga natin ang kwentong kalibang.com. At ito ang Walang Kwentang Kwentang Podcast. Yes. Okay. Intro pa lang yun, ha? Ay. Okay. Haba. Okay, game. Sige, first Paano letter kakakto? natin. Okay, ito na yung first letter. So, yung pangalan nga niya ay Aris na mabait. Walang ganyan. So, hindi yan totoo. Walang ganyan. I agree. Oh. Charing. Anong zodiac signs Pwede niyo? ba ako mag-add on? Feeling ko kasi lahat ng Aries pabibo. Kaya, Aris ito, Net. Aris ito, Net. Aris yan. Aris yan. Pero sino in particular? I'm sure meron eh. Tony Labrusca, I'm sure spitting meron. facts. Sabihin natin to, Tony. Sino? Name. Anong zodiac signs niyo ba? Ikaw. Aquarius. Leo. Pisces ako. Ang weird talaga na Pisces si Rodina. Hindi ko Pero Venus in Aris ako, so. Anong rising mo? Anong rising? Anong... Cancer, di ba? Sabog, tubig kung tubig. Parang mali-mali. Parang me. Parang may mali. Di ba? Parang... Balik ka. Saan ka pa pinanganak? O sige, Aris na mabait. Hello po, Direx and Dream Boy and Santa Angge. Ako po si Aris na mabait, 22 female. Si Tonet nagsulat nito. Sino lagi 22 fa? Yeah, I just turned 22, yeah. 22 years in the industry. My boyfriend and I are sexually active. We're not in a long-distance relationship, but mid-distance lang. Ano yung mid-distance? Ano, baka Makati, Quezon City? Something like that, Or yeah. Cubao, tsaka Novaliches. Yeah, something like that. Ay, may yeah. mic pala. Or Green Hills Mega Mall. Yeah. Grabe naman yun, Mike. Long Lapit distance. lang mo. Lapit nun. Tinamad Kasi yung naman. kasunod, it will take an hour. Oh. So, okay, Tomas to, Cubao. Yes, Oo. yes, okay. To get to him and medyo mahal ang pamasahe. For a hampas lupa like me, hindi ko kayang pumunta sa kanila ng madalas at ganoon din siya. Student pa lang kasi.
So there were times na the night is dark at... Wait lang, lakihan ko yung font ha. Tanda na, te. 22 years in the business. Parang ikaw yung nagsulat. The night is dark at namimiss ko siya kaya I tend to please myself. Siya naman ang nasa isip ko, yung mga ginagawa namin, his face, and his big tooth. Bakit pa nila, sila-sensor? Sa Santa Angge na nga to eh. In fairness, lahat ng sumulat dito na ako yung guest sa Santa Angge, tungkol sa malalaking edits. Yung nagsusulat. As it should. Oo, lahat din ako ng doc. Sa totoong buhay din. Pero as someone na self-diagnosed ng ADHD, lumilipad talagang isip ko sa ibang bagay. Huwag niyong susundin tong si Aris ng bait. I cannot focus unless may naririnig ako. Sa hindi ko malamang dahilan, kapag gagawin ko na dapat, parang need ko ng audio talaga. Uy, Ay, paso. audio yung audio porn? I think ikaw yung nagsulat nito. Hindi na naman nakikinig Hindi to si naman Rodina. nakikinig. Ganun ba yan? Oo. Oo. Kaya hindi ko mapigilan minsan na magbukas ng porn sites. So I guess porn sites. Yes, oo. Actually, napag-usapan na namin yon at sinabi niya nga na he wish na sana na hindi na ako manood or makinig ng mga erotic audios. May ganun ba? Meron ka bang ganun? Meron talaga. Parang podcast. Mukha nga. Hindi, meron talaga. Ano yung pangalan nung yung parang, yung pinupuntahan ng itinatambay ng mga tao, Discord. Sorry, wala kasi ako nun. Tinatambayan ng mga Kasi tao. kami binang Basta sa Discord may mga ganong naririnig mo lang yung mga tunog-tunog. Okay. Actually, erotic. Oo, nung pandemic, yun kaya ako nung pandemic ko yun na-explore yung lore na yan. Yung mga papasok ko sa mga Zoom, tapos Tapos parang... mag-uungulan lang kayo doon, gano'n? May mga ganyan. Yeah, may mga uulan ganun. talaga. Hindi ko na Oo, tapos may mga talagang pasabog. May time na nakaano ka pa ng, talaga, nauso yung, nung time ng lockdown na ha. Yung phone sex, nabubuhay siya ulit, di ba? Yung parang, ewan ko, hindi mo na yun. Pandemic yan. Di ba? Parang iba ata yung concern ng mga tao ng pandemic. Alam nyo, it's about time na pag-usapan natin na ang coping mechanism ng mga tao kapag may problema ay kalibutan. Yan ang Wala silang ayuda. Gutom Baka yung sila. inanin nila. Pa ba? Hoy, unang-una, aabot ba tayo ng 110 million kung hindi malilibog yung mga tao dito? Diba? Nadami pa tayo ng 118. 180 na ba? 117 million. Ay, ang dami na natin. Siya na lang daw, hehe. Pero parang hindi naman kasi kaya ng konsensya ko na out of nowhere, i-ask ko siya na umungol. Tapos natawa siya, ha! Like, love, pwede ka bang mag-send ng moan mo? Or, ewan, baka ako lang nawi-weirdan. Kaya yun nga, umaabot ako sa point na nakikinig or nanonood pa rin ako para lang ma-stimulate ang brain ko, pero siya pa rin naman ang iniisip ko. Yung mga ginagawa pa rin naman namin ang ini-imagine ko at mukha niya pa rin ang nasa utak ko. Sabi ng friend ko, mag-SOC daw kami. Ano yung SOC? Sex on chat? So type lang, So, gano'n? bakit pwede sex on chat ba? Paano ba nag-work yun, ha? Comment down below. Kung ano talaga. Sabi ng friend ko, mag-SOC daw kami. Kaso, may mga times na hindi siya available to call. So call. Yun naman pala, nandun na agad yung Pinasadahan ba? Hindi. Iniisip ko nga, baka nahihiya lang ako magsabi ng nalilipan ako sa kanya at kailangan ko siya. Minsan, naisip ko rin, what if video na lang kami? Kaso delikado dahil cellphone ng bayan ang phone ko. Baka pang load. Oh. And ayaw niya na kasi nung nag-video kami, parang naisip niya na he's objectifying me. Ano ba yan? Gusto mo Dami niyang niyang problema. Kayo po ba? Kayo po ba? Hindi po ba weird kapag biglang magsabi yung partner nyo na mag-send kayo ng ungol? Kapag iniisip ko kasi, di naman siya aroused, tapos hihingi ako ng ganon. Hi! Sa dami ng problema ko, hindi ko po alam bakit ito ang isa-send ko. Kayong mga aris talaga. Anyways, maraming salamat po. I'm a super fan at pinapakinggan ko kayo palagi. Kasama ko kayo maligo araw-araw. Ano ba yan? Wag na! Maligo! God!
Sana matugunan ang problemang ito. Nagmamahal Aris na mabait. Next time kasi wag maging mabait na Aris. Tignan mo, ganyan yung mga ano. Ano problema niya? Funny siya, by the way. Oh, taray! Thank you. At least may maganda siya nagawa na fanian sa kanya si Tony. Okay na siguro yun. Parang okay na yun? So ano, anong advice? Anong payo? Ano bang problema Feeling niya? ko in general ay kung okay lang ba, manood ng porn. Ikaw. Hindi, I think it's cheating pa rin. And I think Sige na. yung request kasi ng boyfriend niya is hindi na panoorin, di ba? Kasi hindi siya comfortable. I think kahit nahihiya yung girl na tanungin yung boyfriend niya, I think she should still ask kasi it's a relationship. You guys have to agree on it eh. Di ba? And hindi mo kasi alam kung saan mapupuntahan. Like at first, baka yung boyfriend niya yung iniisip niya, tapos baka maging curious siya. Alam mo yun, it always starts somewhere. Pero I know some couples are comfortable with watching porn. Pero me, I still feel that it's cheating. Sa bagay, kasi nga nagsabi na yung jowa na Ayaw. siya na lang. Na siya na lang yung mag-send. Pero kung ikaw yung boyfriend nung girl, kunwari, tapos sinabihan ka niya na mag-send ka nga ng ungol, magsisend Yeah, ka? of course. Gagalihan ko pa. Don't! What's that? Bakit bigyan niyo yung showtime? I think reenaction. Tapos yung mga nakikinig ngayon, nakagano na sila sa cellphone nila. Sa record! Record na, no? Pakinging ganda. I think reenactment. Kunwari si EJ yung manghingi ng... Kaya EJ, ikaw yung girlfriend. Magsasadula, radio drama dapat ha. Radio drama. Dapat pala radio drama. Reporter's notebook, go! Tug, 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 tug. Ayan, naglakad si EJ. Ako yung narrator. Babe, andyan ka ba? Babe. I think wala siya. Hindi ba matigas? Sorry, hindi ba matigas? Huwag ka kumatok. Daga, nagbibideo call ka nga eh. Voice note na lang. Kunyari, voice note. Tapos, Babe, send ka nga ng ungol. Oo. I-voice note na lang natin. Voice note. Voice note, voice note. Okay, game. Babe, pwede mo ba akong sendan ng ungol? Sagutin mo siya. Bakit? Bakit? Para saan? May kasama pala sa kwarto. Tama pa yung hinala niya. Hindi talaga yung sarili mo, ayun. Naka-loudspeaker eh. Naka-loudspeaker. Sagutin mo ba? Ba't kailangan mo ng ungol? Kasi, gusto ko lang. Bakit? Sige na. Anong sasagot ko? May kasama ka sa kwarto. Kasama yung roommate. Kasama isipin nila. Wow, Radina! Kala mo na, wow. Ano yung sabi mo? Ano yung, di ba sasabihin niya gagalingan mo? Sabi nila sample eh. Sample. Hindi ba dapat manood muna sila ng Dream Boy? Ay, ang galing. Magaling. Ibibigay ba natin? Magaling na sagot. Yung mga nag-set ka ng record, nagputol. Tapos biglang napabato yung cellphone. Mamunta na sila ngayon sa Ayala Cinemas. Ang haba nung edging na. Kahit wala pa. Galing. Correct. Nandun na sila. Magaling. Sabi, pabili nga po ng Dream Boy. Wala nga. Sabi, Aris na mabait. Bakit naging Aris na galit yung ano? Sabi, Quezon pa lang nga siya. Kailangan kong ungol ni Tony! So doon sa Dream Boy, maraming ungol. Marami siyang ungol. ASMR pa. Ay, taro. Yes. Ikaw na lang, Rudy, na mag-sample. Ayoko. Sample! Eh. Arte. Magugulat si EJ. Uy, ano ka ba? Magugulat si EJ. Akala niya si Tony yung maririnig niya sa ungol. Ikaw. Tapos, ate? Ang ganda. Nagka-layer. Direct, like, soft ka ba umungol or medyo rar? Si Tony nagpapanggap na hindi niya alam.
Diba? Huwag na nga tayo mag-usap ng ungol. Ba't kasi ungol yung problema niya? Magpalit ka ng boyfriend. So, ikaw? Magpalit siya ng boyfriend. Unang-una, kung ayaw kang karatin, importante ang sex, no? Diba? Diba? Ba't hindi nagkakaganito? Hindi ba importante ang sex? Bawal sa religion namin. Bawal sa religion nyo. Pero importante ang sex. Kasi kapag yung need na yan ay hindi parang pleasure is important, di ba? And I think marami kasing tao ang akala nila sa sex, it's just like the idea of having sex. Pero for a lot of people, sex could mean many things. It could heal you. When you're desired, when you're adored, like when you're touched in that level of sexual intercourse, you get to feel something inside you na parang feeling mo. It's, di ba? Hindi siya pwedeng sabihin na maliit lang na bagay yung sex or kapag parang a crack in a relationship na later on, di ba, it will just break you. Wow. Thank you. Ang lalim ng hugot ni Rudy. Hindi kasi, di ba? Parang, pero ako kasi parang feeling ko, Si Tony. huy, huwag ka maingay. Lumiliit yung boses. Rodina, who hurt you? Uy, wala, hindi Hindi, wala. Huy, wala. Hindi, pero ako kasi parang etong topic na tong sex naman. Di ba meron tayong show na hindi natuloy, yung Macho Men? Tungkol din yun sa kalibutan din. Nung kasabayan to ng drag din. Sayang di tuloy, no? Pero yun. So yung kalibutan na to talagang parang even with my first feature, sex, parang sex positivity has been like in my na parang narinig ko na yung iba't ibang klase ng kwento tungkol sa kung gaano kahalaga para sa mga tao yung nila at kung bakit dapat natin siya pinaglalaban at pinoprotektahan. Hindi dapat sinusupi lang lalo na ng ahensya ng gobyerno. Chari. Nagalit na naman! Ano bang ahensya ng gobyerno ang sumusupil sa ng mga tao? Pa ba? Diba? Pero, I think yan yung kailangang tanggapin ng taong bayan. Napaka-in-deny natin sa sa sunshine, di ba? Averse din yung mga tao sa pag-usapan na nagsisex yung mga tao, ba't ba ayaw natin mag-usap-usap, di ba? Nagsisex ang mga tao. Therefore, may something, di ba? Yung ay hindi lang basta lang. It's libog. Parang walang difference. Take two ba? So anong payo mo nga? Wala yung boyfriend niya, Wala oo. yan. Hindi naman yun yung problema. Long distance kasi mid-distance sila. Pero, Mahal nila yung isa't isa. Wala lang siyang pamasahe. Puntan yung boyfriend niya. estudyante pa pala sila. Kaya pala cellphone ng bayan kasi di ba may pinapairam na cellphone sa mga school? Meron ba? Meron! Mga tablet, oo. Hindi sa mga public schools, meron. Oo, may tablet kasi yung naka-naka ko. May scholar ako sa village namin na Batang Bading. Yung tablet niyang pinang-aw-aw niya, may logo ng sa likod. Sabi ko, ano yan? Baka yun, kaya cellphone ng bayan. Ilan taon yung boyfriend niya? Kaedad niya rin? Kaedad. Bata Studying nila. pa. Oo nga eh. Para silang student. Aral muna kayo. Oo, pwedeng Mag-aral muna kayo. Actually, hindi. Actually, makipag-sex kayo. Makipag-sex kayo habang habang college, di ba? Kasi yun yung... Sex. Basta Safe safe sex, sex. oo, safe use sex. condom. Yes. Dapat pag sinabi natin mag-sex kayo, dapat ang idea natin sa sex ay safe. Dapat laging ganon. By default, ang sex ay safe sex dapat. Parang hindi natin kailangang i-limit na ang safe sex ay nagko-condom. Kasi di ba parang dapat ang sex in general should be safe. In what way nyo man yan mean na safe, di ba? As long as dapat yun ang sex, dapat ganon yung idea natin. Anything that is not safe is unsafe. That's new. Talaga ba? Hindi ko lang nalaman information. yun. I think tumalino ako doon. 5 Thank you, cells. thank you. Today. Salamat naman, Teacher Rodina. Galing. Ayun ka. O si EJ, anong mo? Reco? I think schedule nila. Feeling ko kung, alam mo, kasi ganyan ako before. Parang ganyan din. May jowa ako before, tapos ganyan din yung distance. Mid-distance din. Mid-distance din. Pero pinupuntahan ko talaga siya. I would sleep over. Alam mo yun, like, hindi naman siguro araw-araw yung kailangan niya ng ungol, di ba? Gabi-gabi. Hindi ka sure. Hindi ka sure. Di isa lang. Ay, kung gano'n,
mag-record ka isa lang, uulit-ulitin ko sa gabi-gabi. Diba? Ibang versions, no? Ang ganda. I think- Version 1. I think ano lang, alam mo yun, like, Take one. gumawa ng way talaga para magkita, you know. Kasi importante siya, I think, lalo na kung sexually active kayo. Kasi hahanapin nyo sa iba eh. Tapos, alam mo yun, parang instead of mag-focus ka dun sa partner mo na alam mong safe ka, na alam mong aalagaan ka, I think maghanap ka ng other venues to express that. And I think yung personal niyang problem is that, alam mo yun, na nagiging issue dun sa boyfriend niya, mas lumalaki pa kasi dapat, alam mo yun, like pag-uusapan na lang dapat siya. Tsaka huwag siyang mahiya. Ang sarap kaya ng habang nakikipag-sex yung nakikipag-usap, diba? Hindi ko alam, EJ. I like it na gano'n, yeah. Kasi diba, Pero paano ko yung pinag-uusap? Paano yun? Nag-uusap kaya habang nagsisex, no? No, I mean like, Shit, baby. Ano? Ano yung I think pinag-uusapan people like dapat? that. Ano yung kunyari gustong makipag-sex romantically tapos may pinag-uusapan, ano dapat yung sinasabi? Affirmations. Ano, Alam mo kunyari, yun, halimbawa, like, ano? ang sarap mo, ang sakit. Kasi ang laki. Sample, paano, masikip ka paano? lang, ganon. Ano natin, ano yung mga words na yan? Ang sarap mo. Sabihin mo nga, Tony, ang sarap mo. Ang sarap mo. May nginig. May sound effect. Kinumpulsion. Kinumpulsion. Sabihin mo nga, sa'yo lahat to. Sa'yo lahat to. Sabihin mo nga, akin ka lang. Akin ka lang. Sure ka. Okay na yun, di nyo na-record So, ganun ba yung nasa Dream Boy na mga ano? Ganun. Secret. Secret. Sorry, abangan nila. Hindi kasi marami siyang maraming nangyayari. Pero yung problema kasi ni ate girl, hindi naman ganyan yung problema ni Pero walang jowa. Wala kasi parang wala siyang jowa. Single parang, yung character ni EJ. dun sa Oo, film. single. Yung siguro yung pinakamalapit yung sensory na yung importante rin talaga yung nagsasalita ngayon, nag-uusap or yung may tunog. Kasi 'di ba, totoo lang, 'di ba kung ewan ko naririnig yung nag-aaway mga kapitbahay nyo. Okay, ang ingay-ingay nung aso tahol ng tahol, 'di ba? You tell us, Rodina. Nagreklamo, no? Kaya kumuha kayo ng bahay na maganda. Wow! Ang tunog. Yan kanya-kanyang fantasy, i-curate nyo. Minsan nga yung mga pag may ingay, nagsa-sound system, di ba? Ang dami-daming playlist sa mga ganyang kakimihan. Ibig sabihin, pwede siyang i-curate. Hindi siya limited to afford mo ba siya or hindi. Di ba? Parang dapat ang idea natin ng sex, maraming paraan. Like, kung actually makikita nyo sa Dream Boy, na yung fantasy niya, tinread niya dun sa narrative na yon. Sa street, sa ingay, sa chaos ng Maynila, kung paano niya hanapin yung libog niyang ingay-ingay ng paligid natin, di ba? So, siya nakatira saan sa Maynila? Sa Pag-asa, sa Barangay Pag-asa, Quezon City. Trivia lang, kasi ako personally, I was raised sa Barangay Pag-asa nung aking girlhood. Parang, ang dami talagang dyan, LGBT. Saan ang Barangay Pag-asa? Sa likod ng SM North. Ngayon, ang ganda kasi sa Barangay Pag-asa, puro mga lumang bahay mga nandyan, di ba? Meron dong isang, medyo nasa pelikula to, medyo lang naman, inspired by. Meron akong pinupuntahan doon na yung dorm na yon, yung bahay na yon, tinirhan ng mga mothers ko sa Babaylan. Parang they were raised there. Doon sila tumitira. Kasi mga dormers tsaka mga nagtatrabaho sa SM yan. So therefore, lahat ng mga tao sa Pag-asa, it's like para siyang train station na yung mga tao in transit lang. So dahil in transit yung mga tao, ang daming booking me. So ito bang Dream Boy ay based on Rodina's life? Yes, set doon. Yung mundo ni Diwa, set doon. Tapos ang maganda sa Barangay Pag-asa, ang colorful ng LGBT, nila. As in, alam mo, ang ganda ng Pag-asa, cinematic siya. Kasi paggabi, kada kanto may nag-ihaw. So, ang hazy lang nung paligid. Bawat kanto may parlor. So, ang kulay-kulay. Tapos, alam mo, yung kapitana nila, sobrang supportive sa mga Anong LGBT pangalan talaga. nitong kapitana na ito? Si Kapitana Chingay, isa siyang beauty queen. Oo, isa siyang beauty queen. Pasabog si ma'am, sumuport siya sa amin. Supportive sila. And in fairness naman sa Quezon City, nung chinika ko tong na to, parang basically gusto kong maisulat sa literature, yung Barangay Pag-asa as a queer space. Kasi talagang ang problema with queer spaces, lang alam ninyo, Malate, Cubao. Pero sobrang daming queer spaces in the metro na hindi alam ng mga tao kasi no one really Writes about it. Hindi naman ako writer. So sa pelikula ko na lang ini-encode na sige nga i-navigate natin yung mundo ng character dito sa real keme ng Pag-asa na
Ang dami talaga. Like, umikot kayo doon mamaya, tignan nyo. Kung ilang parlor makikita nyo. Hindi totoo. Saan pa kami? Pupunta ka kami sa Ayala Cinemas? Malapit kasi may Trinoma screening kami. Sa talaga ba? Yes. Okay. At barangay Pag-asa rin ng Trinoma tsaka Vertis North. Ay, Yes, malaki sila. so diverse. Yes, so diverse. Totoo. Ito yung barangay Pag-asa sa likod ng SM yung tinutukoy ko. Oo. Kaya tinawag na Binoma, ang Trinoma. Correct. Dati kasi sobrang dami doon, di ba? Galing, At ang correct. gateway ay Gayway. Gateway. Hindi ko alam ba yun ba yun? Panahon nila yun. Binoma and Gayway. Sige, next, next May letter. letter pa? Yes. Last, This is from, ay, ito perfect. Ha? Perfect. Okay. From Scorpiong Mali. Kainaan ko yan. Tama. From Scorpiong Malibo. No truer words have been spoken. Hi, Direct Tonette, JP, and the cast and director of Dream Boy. Showing October 22 to 28. In Select Ayala Cinema. Ilan lang kayo? Ilang entries lang kayo? 7. Tapos ilan ang grant? Magkano ang grant? 2 million lang ang binigay sa amin. Kailangan pag Malaki yung 2 million na. Mas malaki siya kaysa sa Cinemalaya. Hoy, talaga ba? Pero sa Cinemalaya, pwede kang magdagdag ng kasi sa inyo yung pelikula, di ba? Hindi rin. Hindi rin. Kanino? Sa akin. Pero hindi, magkaiba. Kasi dati, nung Cinema 1 kami, 3.5, di ba? Yung 2 million talaga. Ako gusto ko lang pasalamatan na dito yung mga tumulong. Isa nga dito pala, yung friend ko si Attorney LJ. Oh. Binigyan ako yung 50K. Kay Luca? Oo. Si Attorney LJ tumulong sa akin. Si Attorney LJ yung unang-una kong tinawagan nung si Luca nag-message sa akin, Mami, inuhuli ako ng pulis. Oh. Ganyan. Isa siyang Thank certified you. ka eme. Thank you, attorney. Support siya sa Si akin. Luca ay Dismissed na. dismissed. Acquitted. All cases. cases. So in other words, pwede nyo na ulit i-demanda si Luca. Bukas na ulit ang tindahan. Hindi, pero gusto ko lang din pasalamatan kasi yung Dream Boy, parang hindi, kung 2 million lang at naging fair lang kami na 2 million lang talaga, hindi namin siya magagawa in that aspect. Pero dahil ang dami kong kaibigan, kakilala sa industriya na tumulong para, si Tony lang. As in parang ginagawa na lang niya for the love ang Dream Boy. As in for the love of the what we're trying to say in this film. Pero yun, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng tumulong sa amin Yes, na salamat po. magawa ang pelikulang to. Ngayon pa lang, sana ma-happy kayo sa magiging output namin. Magiging output namin. Ayun lang. Kasi hindi pa tapos, no? As we speak. Hindi wala po sa Swiss. Game. Saan Taangge, tulungan mo ako, please. I have a concern, mga directs. I'm so like literal talaga. Kung saan abutin ng malaki ang chance na mag-give in talaga ako. Kahit sinong guy or kahit solo pa yan. I practice safe sex naman and I do get tested regularly. And I thank the universe na I'm still STID negative. I need advice na how to overcome sex, porn, and masturbation addiction. It's really hard for me kasi sometimes may mga bagay na magsama sila nung unang letter sa inyo. May jowa yun. May jowa. Di ba makikipag- niya. Sila na lang. Oo. It's really hard for me kasi sometimes may mga bagay na kailangan kong gawin. Pero I'll choose not to para lang mariang palad o maghanap ng hookup sa Grindr. I know it's unhealthy. I know din naman what to do based from research and YouTube videos. Pero iba pa rin kapag narinig mo yung advice in your own lingua franca. Wow! I never tried to ask anyone about this kasi I'm shy. Shy daw pero ang bilis maghubad sa harap ng stranger. Ha 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 ha. Hindi. Takot lang talaga siguro akong mabash in person. Pinalaki ako ng parents ko na maging religious at wag makikipag-usap sa strangers. Pero di nila alam nakakailang sakay na ako sa car ng mga guys na first time ko lang makilala. May ilan pa na halos ka-age na nila. I'm not liking this situation na talaga pero ang rupok-rupok ko sa kanks. Mga ka-eme, alam kong hindi lang ako ang may ganitong problema. Huwag mo kami idamay. Charing. Natakot din humingi ng tulong professionally and I hope this can help us. Thank you, directs and guests. P.S. Pakisabi po kay Santo Atom, ang cute niya so much. No. No! Nakakatawa yung parang first time niyang ma-meet yung mga tao na yung sa kotse, tapos sumasakay lang siya. Parang pag nag-grab. That's Diba? true. Or jeep. So siya ay sakayan ng bayan. From, Cellphone ng Bayan to sakayan ng bayan siya. Saan problema niya? Yung addiction, yung sex addiction niya. Isa siyang anong tawag doon? Nymphomania. Nymphomania. Napanood mo yung film na yun?
Yes. Ilang taon na siya? Wala siyang sinabi mo. May factor kasi yan, no, kung asang demographics din siya. Ang hirap magbigay ng advice, isang letter pa. Sorry, change letter sender. Ang hirap eh. Paano ba mag- Parang yung ganyan, parang dapat sa totoong therapy siya dapat pumunta. Can I give advice? Yes, It's an please. addiction. Feeling ko kailangan niya maghanap ng passion in life. Siguro there's nothing inspiring him. Kaya ang bilis niya ma-tempt sa, or ang bilis niya mag-give in sa sexual temptation niya. Parang sana makahanap siya ng something that he'll actually be super passionate about. Para yun yung nagiging inspiration niya, yun yung nagiging priority niya. I mean, sana din he dives deeper into his religious aspect, but it seems like hindi kasi yun yung nagkiklik sa kanya. So I hope he finds something that truly inspires him. So he just has to search for that. And whoever he is, I'll pray for him. Pero ang okay sa kanya, safe, tapos regular yung nagpapacheck. So parang for me Sex naman, positive naman siya. Oo. Pero naapektuhan na kasi yung buhay niya. Meron na siyang Parang mga ayaw na ng task sarili na niya eh. kailangan Oo. niyang gawin, tas hindi na niya natatapos. So parang it's taking over his life. So that's not very healthy din eh. Try niya bake ng banana bread. Why not? Pero ano ba, at one point do you define it as excessive? Parang kung 4 times a day ba? Ay 4 times a week ba? Ano yung marker ng... Ng excessive. Oo, kasi baka naman mamaya talagang lang siya, sex positive lang siya na wala, nakikipag-sex lang siya, tapos safe naman siya. Baka wala naman pala talaga siyang problema. Feeling lang niya, may problema siya kasi it's not the usual. Maybe the problem is that may perception kasi na yung mga mahilig makipag-sex ay may sakit. Yeah, true. Pero I like his mentality eh. Parang I view him as someone who's actually emotionally mature. Kasi hindi nagkiklik eh, na he's aware na there's things he needs to do and hindi na niya na-accomplish and parang may disconnect eh. So I actually see that there's maturity in his process of thinking. Alam mo yun, I think this guy is destined for greater things aside from just pleasuring himself, honestly. Taray. Sige nga, Tagalog Gusto ko yung pag siya yung nagsasalita, wala tayong sinasabi. Ganon ang etiquette. Quiet ka lang, di ba? Sige nga, sundan nga ni EJ na Pero- Christian. Pero last, pero may isa pa akong sabihin na advice para sa kanya. Kung this is part of his lifestyle talaga, what if he actually incorporates it then? So, sige, malibog kang tao, sobrang libog. What things can he do na magiging part ng life niya yung kalibugan niya, 'di ba? Like Or pagkakitaan na niya. yeah, something like that, 'di ba? Para at least in a way may purpose direct. Ikaw ba, have you ever got to a point na parang sobrang sexually active ka na feel mo na, hala, baka mamaya it's too much. Like, di ba, we get to that point na sometimes we're at a certain age na parang, ewan ko, sa circle kasi na, in general, ng mga nakilala ko, even men, di ba? Parang, we have a point in life that we're sexually active and all. Like, Yeah, of course. tahimik kayo. I won't take any more questions. Sabi niya. Tahimik kayo. Sabi ni Tony. No more questions, Mr. Chair. Hindi, kasi parang feeling ko, yung conversations, di ba, yung mga conversations about sex, kasi normally it's hard. So parang, dahil may ganitong opportunity, especially hindi lang sa paggawa ng pelikula, kunyari ganito mag-usap sa podcast about sex, it's an avenue for people to learn about it, di ba? Na parang, normal lang pala na even celebrities or anybody they would know na normal lang dapat na makapag-sex. At kung hanggat hindi mo nararamdamang may problema ka or kung yung problema ay nanggagaling sa feeling mo, tingin ng ibang tao may problema ka, if you wanna be sure, you go to a therapist. And as long as you keep yourself protected, I don't think may problema siya. Kasi hindi naman siya naka-harm nung pakikipag-sex niya other than wala, ang dalas lang. Baka Diba? time management. Pero yun nga, kasi hindi na, may mga bagay siyang hindi na nagagawa. Katulad May na, trabaho. Hindi mga sila trabaho okay. niya. Wala, Feeling na ko yun? ano rin naman in fairness. Or maging, siya, porn star. Actually, Pero in fairness sa kanya, aware siya na parang baka excessive na dahil nga may mga ibang aspeto na sa buhay niya na naapektuhan. What if 'di ba? I mean, dati uso yung blogging, ngayon vlogging. Paano kung gawin niyang outlet, like ikwento niya yung mga stories niya, ikwento niya yung mga experiences niya para imbes na nandun lang sa kanya yung experience niya, parang na nagiging release din, parang
Am I making sense? Susulat natin yan. Oo. Siya na ang maging makabagong Serek Seviera. Correct. Yun nga lang, para pag hindi siya creative person. Oo, pero kung masarap naman siya, pwede rin siya maging porn star. Actually, pwede naman i-recalibrate yung buhay mo. You don't have to, di ba? Paano kung di pa, yung mo hindi nag-work doon sa trabaho mo. Pero may trabaho na mag-fit yung mo. Di magpalit ka ng trabaho. Pwede naman yun. At hindi yun mali. Dapat hindi yun mali, di ba? Na parang, syempre, importante rin naman yung sex at yung pleasure. Paano kung yun lang pala ang ano niya in life o ikaw, hindi, saglit ka nga, ay ilang beses ka nga lang makapag-sex or hindi ka ganun ka, no? Ikaw ba, gano'ng kadalas ka? Dati, before transition, sorry, tumatanda eh. Sorry, hindi. Parang ako, I would say that, I pre-transition, sexually active talaga ako and I embraced it kasi yun naman ang, ano ko ng queer life, di ba, na parang, it's Give us numbers. hindi ko, a lost count. Alam mo, hindi kasi parang, sometimes sex is just a release, depende Nasa kasi on Super how Lotto you- pa rin naman yung number. Alam mo, ayaw ko sumagot dyan kasi apparently big deal pala ang body count ngayon. Samantalang dati parang, Ha? Anong body count? body count, you don't know that, yung body count, yung mga tao sa TikTok nagbibilang na ng katawan, akala ko kung anong body count yung binibilang. It's important, di ba? EJK killings ba to? No, naalala niyo yung naalala niyo yung may mga red na kineme? Ano kineme na Yung may mga picture na biglang may mga red na para mga sinulid-sinulid. S-line ba yan? O, di ba parang body count? Body count yun, di ba? Naalala ko lang kasi nga nakakatakot yung sumagot. Uy, pero meron ako nabasa na the Gen Zs are not having as much sex as the millennials when they were their age. Gano'ng katotoo yun, Mga Tonet? Gen Z daw. Pero observe yan sa kanila. Observe yan. Kasi even with their behaviors politically, di ba, nagre-regress sila. Nag-iiba yung atake nila on things and maraming pwedeng i-point out. Pero yung ako may feeling ako na kaya hindi sila masyado nakipag-sex. Kasi unlike the millennials before, na ang exposure talaga natin ay matutong makihalubilo sa mga tao. Sila kasi they were robbed of that crucial part of development, yung paglalandi ng college, yung first 3 years, para matutong makipagsayawan sa bar at gumawa ng mga decisions sa sarili mo. Hindi na yun na-experience. No, di ba? Totoo. Tsaka feeling ko rin, dahil ang millennials, Party people. yun din, tsaka yung work ng, wala pa dating social media work eh, na wala pang virtual, wala pang work from home. So, Maraming millennials avenue, nag-work, oo. kita tayo, pag nagde-date tayo, kita tayo. Pwedeng, ngayon kasi parang ang tagal mag-uusap bago kayo magkita. So, parang feeling ko, Feeling ko itong yung letter sender, yung feeling niyang problem niya sa excessive na niya. Feeling ko overstimulated din siya sa social media. Parang kung meron siyang ex, tapos meron siyang nag-follow siya ng mga alter doon, ganyan-ganyan. Pero may theory din na sinasabi nila na kaya daw ganito ang Gen Zs na hindi sila masyado ng kasi desensitized na sila to the material na parang dahil mga millennials ay naghubad, kinalakihan nila na desensitize sila sa mga katawan. So therefore, hindi na sila ganun ka stimulated to the body and they don't know how to touch it. Kasi parang tayo, project lang, pero that touch is not allowed, di ba? Parang ngayon, you're allowed to actually ask, di ba? Parang ngayon, yung mga tao natatakot na silang magtanong kung pwede silang makipag-sex dun sa tao kasi pwedeng nakakaharas yun, di ba? So, hindi na rin nila alam. Disagree. Saan? Like, ang mga Gen Z nga, I feel like they're more in touch with their sexuality. Like, pansin ko sa Gen Z, they're very fluid. Like, marami na sa kanila, like, girls and guys, parang... Pero sexual identity nila yan. Ang pinag-uusapan natin or yung problema ng mga Gen Z ay behavior Huwag kayo towards mag-away. it. We'll discuss later. They're not as sexual? Like, they're not as sexual? no. Oo, they're not as sexual. Parang Not they're as very... sexual as the millennials when they were Correct. the age Secured of the sila with their 20s sexuality. Baka feeling ko, dahil sa panahon ngayon, yung mga content na medyo erotic, sexual, readily available siya. Dahil nga sa social so media, hindi sa na- internet. Yung mga millennials nun, wala namang social media, wala namang Or ex, walang ibo-bluetooth mo alter. pa, di ba totoo, Oo. no? Ang proseso niya. Ano din, So yung parang yung source nila for porn ay kailangan pumunta ng Quiapo, yung mga ganun. Or kung gusto mo makakita ng HD, makipag-sex ka talaga. Mm. Di ba? I mean, di ba? Totoo, di ba? totoo. So, ngayon kasi ang linaw na, di ba? Ang linaw-linaw na ng mga keme, ng mga... Naka 4K. VR pa. Yan, naka 4K yan, Rudy, natingin ka. Bawa, i-filter nyo yan, ha? Pero 4K feeling ko pala rin yan. hindi ko sure to personal na tingin ko lang.
baka rin merong parang mas may body insecurities yung mga Gen Zs now. Dahil? Kasi dahil nga sa social media, sobrang lakas nung ganito pala ang perfect body. Kahit na, feeling ko kahit ngayon sinasabi, body positivity, pero actually it's just, I think it's just facade or for show. A projection. Dati kasi meron din. Yeah. Pero hindi siya ngayon na kada tingin mo like pag walang pag 3 likes ka lang parang ay pangit ko ba? Okay. 'Di ba? Hindi kapag validation. So feeling ko ganun. Meron ding isang study na ang mga Gen Zs daw ngayon ay wala na masyadong inom culture, bar culture na nagsistay up. Nag-i-in-house na sila. Mas health. Mas healthy na ba? Matutulog ng maaga kasi tatakbo kayo ng 6 a.m. Bakit nyo ginagawa yun? Gen Z ba yan? Gen Z ba yung takbo na yan? Di ba matatanda yung gumagawa ng mga nagsastraba? Ba't nilalahit ng mga Gen Z yung nagsastraba? Pero meron. Kasi may study rin. Daming studies. We're very student. Kaya nga Para ganyan nagpa-impress pag may pogi, di ba? May parang, parang video sa BBC sa YouTube. Parang may study nga daw na yung mga Gen Z raw ngayon, hindi na sila nag-social media masyado. Nila-let go na nila yung social media dahil nga yung parang napapagod na sila dun sa humingi ng validation from followers, mga ganyan. Kaya nakalock na yung mga profile nila. IG, yung na public. Pero meron pa rin. Meron pa rin. So going back to the letter sender, ako, tingin ko nga baka na-amplify lang na meron siyang problema pero sa totoong buhay, it's really just being young. Being young and reckless. Yeah. So yun, parang feeling ko lang siya, it's being young and sexual. Pero dahil, yun nga, tingin niya hindi yan usual. Siya yung may mali. Na pwede namang, hindi, mas ka lang, mas bet mo lang yun. Mas bet mo lang nakikipag-sex at jujub-jub. Tsaka nakakatakot din kasi kunyari, ika-quantify mo yung yung excessive. Kasi, I've known people who have probably done more, pero hindi naman nila nakikita or hindi ko rin naman nakikita na meron silang sakit. Parang they're well in life. So, baka relative din talaga yung kineme. Pero kung negatively talaga na parang nanginginig pag wala. Di ba? Parang makaiba na yon, no? Oo. Parang feeling ko matalino naman tong sender. So, malalaman niya kung talagang medyo negative na yung pagiging excessive ng kalibugan niya. Kapag meron nang naapekto ang ibang tao, ganyan. Or di na nakapagtrabaho, hindi na nakapagawa ng Di na siya nakakapag-send ng letter dito. Kasi nakapag-send pa siya ng letter eh. So, okay pa siya. Pero gaano ba kadalas dapat? I don't know. Pag mag-jowa, Tony, gaano kadalas dapat kapag mag-jowa? Twice a day? Noted. Joke lang. I mean, why not? Pwede din yun. But, I mean, I think sex is, yung sex kasi is very relative kung sino yung partner mo and kung ano yung gusto mo, di ba? Kung very sex positive kayo, then I think dapat i-explore nyo yun, dapat pag-usapan nyo yun. Pero kung parehas naman kayo yung couple na parang gusto mag-wait until marriage, yun yung healthy para sa inyo, yun yung gusto nyo, di ba? So do what works for you. Pero, yun nga, tulad nung sinabi mo direct, sex is very important because you feel seen, it's important to feel sexy, wanted by your partner. So, ayun, that's something that you should really discuss with the person that you love. And ayun. If you want to have sex 5 times a day, both of you are into that, do it. Sorry, 5 times a day. Walang trabaho. Anong record holder mo ng isang araw, EJ? I don't know, maliliit mga ex ko eh. Seryoso as in. Pili ko 10 times. Yeah. Ikaw, anong record mo, Tony? In a day? Parang 4. 4? Parang ang dami na naisip ni Rodina. 4, gago, 4. Ikaw ilang ka? 10. Basta mali mga ex ko. Kaya hindi ako mali pero I like the intimacy part of sex, so... Gaano katagal ang per round? Gaano katagal ang average ba ng mga tao pag nakikipag-sex? Anong number? Ano average? 30 minutes? Isang one full act? Depende sa Depende, syempre. 30 minutes. So, kung sabihin natin 8 hours yung trabaho in a day, pwede silang mag-walo. Personally, ikaw, gaano ka katagal tumatagal? I mean, ako kasi, when I do it, I'm very personal about
about it. I mean, we do sex differently. So basically, may time na nabasag yung fantasy mo, tapos pinaulit mo kasi... Inulit ko yung music. From the top tayo. Mabilis na ulit. Hindi. Ako kasi, I've been to a point nung sobrang active pa ako nung college or nung younger years na sobrang transactional ng sex. Na kayo nag-uusap. Di ba? Lalabas na lang yung Emmy, yung parang ganyan. You don't even remember these people. Pero that transitioning changed me and I learned to be comfortable about my body. Naging mas protective ako to who gets to access it. So in a way, parang dahil may ganun akong naging realization and journey, it was hard to find it to find the courage back or to find the comfort, no? Di ba? Parang ganun. So ako, parang kinukirit-kirit ko na lang. Parang kahit minsan-minsan lang, pasabog naman, di ba? Parang, di ba, maaalala mo, marireply mo ng very light. So, paano ka nag-curate? Ako yan, mood talaga, amoy. Kasi nakakabasag yung amoy, me. Hindi ba kayo napunta sa mga bahay ng mga hook-up nyo na ang babaho ng kwarto? Ha? Amoy Shangri-La yan. Naku, meron kasi ako. Pwede nyo yan sindihan. Hindi naman, hindi dito sa pang-uuri, Pero like, minsan kasi, di ba, the scent, it's important. Marami namang klase. May tunog, may amoy, may visual. Di ba? Well, majority ng mga tao, visual lang, di ba? Basta kahit mabaho, okay na yan. Di ba? Ako maarte ako, okay lang. Katawan mo naman yan, di ba? Pero ito yung tanong natin kasi sa'yo, ikaw how long ka for one act? Sebastian, It depends 10 minutes daw? It really depends. Like, may times, I guess, na gusto mo medyo mahaba, pero may times din na parang, okay, may kailangan kang gawin, so wham-bam na lang. So, may kailangan galing. Thank you, ma'am. Diba? Iba-iba eh. Parang, yeah, there's times you want to take your time, and others yung parang, Gets. A meme is more. So, bakit ang bilis? Di ba? Hindi ba nakaka-bad trip yun pag mabilis? Ikaw, pag mabilis, ma-feel bad ka? Depende. Kasi kung, kung hindi ako ready, bilisan mo na dyan. Alam mo yon like, gets nyo ba? Pag hindi ako ready, tapos biglang bet niya, tapos pumayag ako, bilisan mo lang. Pero, bibigyan kita ng malupet. Wow! Wow, ganun. Bibigyan ng malupit. Diba? Kasi, walang time eh. Alam mo yun? Like, gusto mo lang ng ganon. So, wala nang foreplay. Very, very light siguro. Tapos yun na. Diba? And then after that, ayun, ganun lang. Pero mga past, ko na to kasi hindi naman talaga ako sexual as a person. So, hindi ko alam kung bakit ako Viva Max. Alam mo, totoo lang, hindi naman siya sexual as a person eh. Kasi sa pinaka-challenge namin sa Dream Boy, kung paano ko i-access sa kanya yung, ang hirap kasi nung acting on ng yung paano niya ipapakita yung niya sa TV. Hindi nga siya, in general, hindi na siya ganun din. Yeah. Common kasi siya for a lot of trans people na mawalan talaga ng At lagi namin pinapoint out yung pagpipills or pag-hormones. But in this film, I wanted to call it a myth. Ako hindi yung pills. It's just me. Saan siya galing? Ako lang. Yeah. I love making nails. Yan yung nagpapakalma sa akin or alam mo, yung release siguro ng happy hormones, whatever it is. I like that. I like talking to people. Ganun lang. Or, meron nga siyang ka-MU ng matagal na ilang taon na yun yung nasa overseas, di ba? nilaglag. Hindi kasi Sino doon? Ang dami pala. Hindi, sabi niya. Overseas Laguna ba to? Hindi kasi siya pwede siyang pang ganun kasi wala siyang problema kung LDR kasi hindi nga siya hindi touch ang hindi siya ganun. Diba na parang how do you feel about having a body that's a reject? Diba viewed reject ng mga lalaki kasi it's not a female body. And then gay men also or queer people also reject the body because it's not man enough or woman enough to be sexualized. So, you get to a point that maybe ang point na lang ng kawalan mo ng hindi dahil ang circumstances mo, but rather maybe the hormones. So, I think, yun yung gusto naming i-deconstruct with Dream Boy na merong conditions, yung mga material conditions ng mga tao that contributes to that. And it's a systemic one that maybe kailangang ma-realize or malaman ng mga girls like us for them to fully navigate their bodies. So parang we're trying to yun din yung challenge ko doing it with EJ. Kasi hindi niya rin alam paano namin ipapalabas. Kasi totoo lang, anong yung RRL namin? Yung mga nakita naming RRL ng mga katawan namin, hindi namin gusto. 'Di ba? Sa mga pelikula, parang, ba't biglang
may edits na naman na nasuat, yung mga ganyan. Yung parang, di ba, yung fantasy of it na, yung you know how hard it is to actually get naked. Alam mo, I remember, yung marupok as pinadirect sa akin ni Quark yung sexy nila ni Royce, di ba? Yes, yeah. So ako yung gumawa nung scene na yun. Kasi yun yung pinaka mahirap na part. Yung atake pa ng treatment nila, walang script. Nag-mount ako ng sex scene sa kanila na kung paano gagawin. So ang unang-una kong ginawa, sabi ko, Quark, hindi maguhubad si EJ or yung character ng kahit sinong trans on a first date. Sabi kong ganun. Kahit gaano ka ano yan. The insecurity is not a day one. Kahit gaano pa yung katagal mag-intay. So, binamitan ko siya yung una-una kong ginawa na kailangan meron siyang sexy dress, yung mga pang sex dress niya, ganyan. You know, these things, small things that I don't think a straight person would ever understand in directing a scene as sensitive as this. So, yun yung pinaka medyo nahirapan kami working it out. Kasi parang, paano natin to gagawin? Paano natin ipapaharap yung mga katawan na parang siya, kailangan ko pakita, handa ka ba? Di ba, handa ba tayong ipakita yung katawan natin in this light? Pero, di ba nang nakwento ko sa ito na why would I do Dream Boy? It's because I think it's about time na all these people are trying to tell our bodies, to show our bodies to the world. We've been like exposed for, I don't know how long. Pero, wala namang nakakita ng value ng katawan namin. It has always been an oddity and a spectacle. But it was never presented in a light the way we would want people to perceive it. And I hope with Dream Boy, we changes that. I just hope that, you know, ang simple lang ng message ng pelikula namin at ni EJ in general, yung character na gusto naming i-portray, lahat ng tao gustong maging desired. And it's a universal experience. It's not limited to trans people, ha. Desire is a universal human feeling. All of us wanted to be adored and desired by our dream boy. Wow! Nagamit. Taray. Ang gusto ko malaman, bakit mo tinanggap yung role as dream boy, Tony? Paano yung naging process nyo? So, may soft spot ako pag may creative na lumapit sa akin. Tapos sinasabi nila na, hey, I have a very special project. Tapos ikaw talaga yung na-imagine ko. Parang for me, it's such an honor. I mean, I'm just thinking about how there's this person building, you know, their art. Tapos ikaw yung nakita nila, na gusto nila. I have a really soft spot for that. Parang I think it's such a privilege. It's an honor, and it's hard to say no for something like that. Every time somebody's asked me, I tend to say yes. Toro. And alam mo what's special about Tony? Hindi ba ako nagsisend ng script? Ginandahan ko lang yung hanashi ko, yung personal kung bakit ko gustong gawin yung pelikula. Yun lang yung dahilan nag-yes na siya. And rare yun, alam mo yan, di ba? Diyos ko, kailangan yung iba. Kailangan mo na submitan agad ng script ng buong buo, di ba? Parang ganyan. Tsaka, I love the vision. Like, parang agad-agad, it was gonna be wild, it was gonna be sexy. Tapos sabi ko, alam mo, parang matagal ng... I haven't seen a movie like this in the Philippines that was so edgy and that was very risque but was gonna be done artistically. Tsaka, it's... I mean, kahit papano, it's quite taboo, but then exciting, di ba? And I mean, it's a new generation. The world is changing, and it's just fun to be part of something that's like this. I feel like this is one of the first movies ever in the Philippines that's been done this way. So really exciting to be part of something that could maybe even start change or change people's perspective, open people's eyes. Alam mo yun? Yeah. At gusto ko na rin mag-take. Wow, sasabihin ko na sa kanya kasi ang dami niyang binigay sa pelikula na ito na hindi pa niya binigay sa iba niyang pelikula. At binigay niya yun sa, makikita niyo sa pelikula kung ano yung extent na binigay niya for this. Just for this vision na sinasabi niya, na naniniwala siya. So makikita pa lang din niya ng buo yung pelikula. So tignan natin kung... Pwede mag-share ng isang story din na nag-solidify sa akin kung bakit nag-yes talaga ako. Yung day na nag-embark ako ng transformation, medyo na-overwhelm ako kasi nag-dye ako ng pink hair ko, tas si EJ, inayos niya yung nails ko. Tapos nag-tooth gems pa ako. Tapos alam mo yung kinakabahan na ako. Tapos yung topic is very sensitive. Tapos sakto, that day is a Tuesday, just like today.
every Tuesday, pumupunta kasi ako sa Baclaran Church. So every Tuesday, I always pray, and that's like my time with God. I'm quite religious. Sorry, Direka. Go Like, lang. parang yung theme kasi ng movie, alam mo yung, I was like, shucks, is this like too blasphemous na? I mean, I'm pretty much promoting, you know, like my body, like I don't know what people will think. Tas after nung time namin, that transformation, we finished at like almost 1 a.m. and dumiretso ako sa Baclaran. Tapos, ayun, like I'm working with two lovely trans women. And when I was at church, lumapit ako sa altar, tas may 3 babae doon na sabi nila, Hi Tony. Sabi ko, oh, hello. And nag-pray ako. After I prayed, I was still inside the church. Tas lumapit ulit sa akin yung 3 babae. Sabi nila, Tony, pwede ba kami magpa-picture? Once I got a closer look at them, they were dolls. They were 3 trans women. And pinag-pray ko kasi yung project na yun. Di ba, kinakabahan ako. Kinakabahan siya talaga malala. Yeah, so I was like, oh my gosh, I'm sorry, but if we're gonna pay attention to the Lord's signs, I really feel na yun yung way niya na sinabi na, Tony, you have my blessing. Accept this project. Tell this story. At meron talaga siyang ginawa dito na I will always be grateful for him kasi siya ang kauna-unang artistang gumawa nun. Siya talaga. So, kung ano man yung ginawa. Sabihin mo na. Wag na muna. Wag muna. Ibubulong ko na lang sa'yo. Nag-bungee jumping. Nag-bungee jumping. Hindi ba ginawa ni Ayay sa tanging ina yan? Di ba? May kadouble siya. Sabihin mo na. Hindi na. Spoiler yun. Spoiler. Hindi siya pwedeng sabihin. Pero ang ganda rin sinabi niyo. Oo, ang ganda Di no. ba? At hindi ako ganun ka-religious, pero parang nung kinuwento niya yan, syempre na ano naman ako na, in fairness, sa Baclaran ko hiniling na makapasa ako sa UP eh. Parang ganun yung, hindi may ganun akong ano to Baclaran. Tapos alam ko rin candidly na nung nalaman ko nagbabaclaran siya, sinabi ko sa kanya, huy, ang dami nagsisimba dyan na trans. Sabi, hindi siya naniniwala. Hindi niya napapansin na gano'n. Hindi niya nakikita yung simbahan ng gano'n. Tapos nung araw na yun, nung nakita niya yung nagpapicture na yun, sinikot daw niya yung mata niya. Tama daw ako. Sabi ko, di ba? Di ba? Doon mo lang napansin na ang dami parang nagpupuntang... Well, sila lang yung napansin ko. Kaya nag-strike out sa akin. Parang, wow. Yun na talaga yung sign. Parang... Galing. Diba? Kung sino man yung 3 trans na Protect the dogs. nagpa-picture na yon, kayo ang dahilan. Correct. Tapos si EJ, siya na talaga yung gusto mo. Oo, siya talaga. Siya muse ko eh. Tapos ano yung naging process mo while making this? Nails. Nails Yeah, talaga. nails talaga. I think every time may project ako, especially kung medyo malaki yung character, kinakabahan talaga ako. Malala yung anxiety ko eh. So, very important na somehow kinailangan kong malaman yung continuity ng nails. So, hindi ko binasa yung script. I mean, initially binasa ko siya as an actor, pero habang gumagawa na ako ng nails, parang script ko, ganun yung pag-iisip ko. Pagdating kasi kailangan Cargo na niya yung kuko niya. yes, ako yung ayoko magkamali kasi makukuha ng script on me. since ako din yung nagde-design. So, I think nawala yung focus ko dun sa bigat ng pag-arte. I mean, kasi nung umpisa iniisip ko parang anong iisipin ng mga contemporaries ko na ba't ganyan na? I mean, I don't know, hindi ko alam kasi syempre sa Going Bulilit, ako lang yung ganito. 'Di ba? Iilan na lang kami umaarte tapos ako lang yung gumagawa ng ganito. I mean, yung huli ko din, may explicit scenes din. So, parang sabi ko, representative na lang. Ganon. Tapos, May dahilan kung bakit. oo. Tsaka sabi ko, parang in the future, kung buhay pa ako, pag napanood ko or naalala ko yung pelikulang to, parang masasabi ko na, ganda ko pala dati. Parang Ako, ganon. nag-Viva Max Alam mo na yun? pala ako. Nag-Viva Max siya. Oo, ganon. And parang, gandang circle nung from Going Bulilit to Viva Max, di ba? Ang ganda! Going Bulilit to Viva Max. Diba? Sinisilip nga, hindi ka to Viva Max. Oo nga ba? Sinesilip. Yeah, di ba? Wala lang. Yun lang yung sa akin. Parang, yung preparation ko, kasi binasa ko magmula nung unang script eh. Yung first October last year. Yeah, yun, no? so mula pa noon, binubuo ko na din kung paano ko ikukwento through my nails yung kwento ng character ko. Hindi pwedeng nahiwalay siya. Kahit maliit lang siyang detalye. Sabi ko, kailangan meron siyang dinadalang storya. May, I don't know, in a way, yung
to me personally, like this is my gratitude sa inyo na tinulungan niyo ako. And yung other designs ko, I think, specifically dun sa pelikula, dinadala niya yung nararamdaman niya or like kung ano yung pupuntahan niya, medyo may ano din, may foreshadowing somehow yung mga kasi tinatrust naman ako ni Rodina pagdating sa acting. So, ang sa akin, basta naka-ready yung katawan ko kasi more on katawan talaga siya eh. May stunt talaga yung pinagawa sa akin ni Rodina eh. Ilang shooting days ba kayo dito? Ha? Ilang shooting days? In fairness, naka-ano kami in total, kasama reshoot 6. Aray, naka-6 pa kayo. Diba? Kaya Yung nga iba bumili daw kayo ng four- merch namin ah. Yung iba daw 4 days lang eh. Ay, buti nga, umabot ng 4, Oo nga, mga 3 may at siya 2 eh. 2 days? Diba? Pero diba, parang yan na yung challenge, ganyan na yung challenge natin ngayon, yung parang, iniisip mo na lang din minsan na what could have been, kung meron kayong luxury pa ng budget, diba, nabigyan pa kayo ng more resources. Pero ang saya-saya kasi ako proud ako with ano yung na-accomplish or nagawa natin despite the limitations, everything around it. Sobrang proud ako sa output kasi si Tony nga na-amaze siya. Kasi lahat daw ng tao sa set barkada ko hanggang makeup artist. Yeah. Kasi ganun. Tapos talagang yung mga bakla nagbayanihan sila for the I mean, yung 2 million pinaghati-hatian namin. Pero like, ito na yun. Ito na yun, 2M lang. Tapos may mga, buti na lang ang dami ring nag-extend ng help financially din. Yung may mga meron din kaming mga nakuhang, nag-sponsor kami ng Sony, ng Aperture. Kumbaga ba, nabigyan ako ng isang camera. O true bawas din yun sa isang araw ng isang camera, di ba? Tapos binigyan pa ng mga lente. Ang DOP niya dito si Malay Javier. Yes. Ang galing ni Malay. I mean, i-fair Diba? ko si Malay, pero for the longest time, parang nag-ano lang siya, camera operator. Second cam siya sa Sunshine. Ganun siya for Power and Dain kay Irene. Tapos, nung finally, parang, hindi, DOP ka eh. Carry mo eh, maging cinematographer. Na meron din siyang pelikula sa Cinema One. Tsaka, director siya eh, storyteller. Correct. Nung nakita ko talaga yung teaser, ang galing ni Malay. Diba? Ito kasi si Malay, pangalawa na namin to. Yung una namin, yung kay EJ din na hindi natuloy. So, nung nagkaroon ng ganitong opportunity, sige, sarika na, bumuna tayo ulit. Kasi ang ganda-ganda rin ako sa output namin. Nun yun, parang, ilan ang namin, no? Shooting days, 11. Talagang luxury. Yung teaser ng multo. Oo, yung teaser ng multo, oo. So, tingnan natin kung mapili kami sa sine, panalo. Oo nga pala. Pero pasok na kami sa next round. Malalaman natin. Invite sila, go. Invite na for Sine Silip. Para maalala nila ang ano nyo. So, October 22 to 28, sa Ayala Malls, panoorin nyo po ang Dream Boy at yung iba pang mga entries kung kaya nyo panoorin. Mura lang, mas mababa yung ticket price eh. 50 pesos? Hindi naman, parang mga... Tapos kami, market. So far, market, circuit, Ayala, Manila Beach, Trinoma. Tapos baka madagdagan pa, tignan natin. Si Tony, merong ipapromote na performances. Yes! So, next week, October 17, 18, and 22. Sana you guys can join us. We're gonna be doing a crazy, sexy live performance. On the 17th, it's gonna be Rampa. Tama ba? And then... Yung 18, ililinaw ko pa. 18, okay. So, to be announced yung 18, but 22, Monarch. Yeah. So, hopefully you guys can join us. It's gonna be a Dream Boy night. Makikita nyo si Dream Boy. Live. Wow! Dream Boy live performance. Parang Magic Mike. Yes, live na Magic Mike. Mag-recover. Ang live Dream Boy live, yes. Ikaw, For EJ. tickets, ayan sila Justice, sila ang anuhin nyo. Basta sa Dream Boy, at Dream Boy, anong social media natin? At Dream Boy XX sa Instagram. Tapos Dream Boy Dump sa Twitter at sa TikTok. Pangalawa na yung TikTok namin, sayang 30,000 na yung unang followers. Wala, na-report kami. Kasi pinagpapopost mo. May pinost na utong. Naka-blur naman. Si EJ. EJ, go. Sino yung mga kasama nyo rito? Oh my gosh, ang dami. Kasama namin si Migs Almendras, Jen Rosa, Mamu, andito si Iamina, andito si Sasa Girl, Ana Espinosa, and Si Nicole Cordoves. Yes. Kaya ko Jen Rosendal. Jen Rosa is like one of the
pinakakilalang Viva Max Max actress. girl, Yeah, Viva correct. Max girl, yeah. Si- Really good. Yeah. Fun fact lang kay Jen, nung nag-pitch ako sa kanya, kasi syempre, kahit binigay na at nag-yes siya sila, parang ako, I did the courtesy to meet her pa rin and discuss. Tapos sinabi ko sa kanya na, I know, alam mo, ang sinabi ko lang sa kanya, sabi ko, I know, na maraming beses ka nang naghubad sa mga pelikula mo. Sabi ko dito sa pelikula na Dream Boy, nakahubad ka pero bibihisan kita. So yun, dun sa teaser, talagang binuo namin siya, hanggang balat niya may glitters, ganong levels. So talagang, kahit hubad siya, parang ang gustong-gusto niya yung role, kasi beast na beast daw siya, pinagwig namin siya, makeup siya, nagtanggal kami ng kilay, yung mga ganyan-ganyan. Ikaw, nakahubad ka ba habang nag-direct? Nakakatawa nung sinabi niya, pumasok sa isip ko, nag-flashback. So, oo. Na-imagine mo, hindi, baka isipin na totoo yun. Oh, ayan. So, manood kayo ng Dream Boy. Dream Boy Sa sa Sinisilip. Sinisilip. The first ever Sinisilip. Yes. The first ever erotic. Erotica. Erotica. Film Festival. Yan. Congrats. Congrats, Salamat. guys. Congrats. Can't wait to watch. Thank you, Tony. Thank you. Sa pagbisita. Thank Thank you, you, EJ. Direk. And thank you, Rodina. Thank you. Uy, panoorin nyo, please lang Magbablocks kayo ng mga KM, di ba? Sabi Oo, mo. may KKB. KKB. KKB pa na. Yes. Basta may live performance ulit, ha? Dapat dito rin. Oo. Dream Maghanap Boy. kami ng screening, magto-talk back kami niyan. Basta piliin yung magandang schedule. Sorry. Sige. Sabihin mo sa amin. Dapat Ayun, may talk sige. back kasi nga, Correct. ka-MS eh. Ayun lang. Okay, Ayan, thanks, thank you, guys. guys. Thank you so much. Watch Dream Boy. Lovely. Lovely.